Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Master Creator at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, sumimangot ang espesyal na sugo. Ano ang sinabi mo? Lumitaw si Han Sanchen sa larangan ng digmaan. Eksakto. Ito ay nakumpirma, ngunit isang grupo ng mga tao ay hindi tumugon sa lahat. Lahat sila ay may maliliit na mata, na para bang nahuli sila sa kung anong uri ng pag-iisip. Ang gayong malaking hukbo ay biglang tumitigil nang wala ang kanyang utos. Malinaw, dapat magkaroon ng malaking pagbabago. Sa makatuwid, ang hitsura ni Han Sanchen ay talagang ang tanging makatwirang paliwanag. Ngunit ang problema ay ilang araw nang hindi nakita si Han Sanchen mula nang magsimula ang labanan, kaya paano siya lilito sa oras na ito? Matagal nang may chismis sa merkado na siya, si Han Sanchen, ay tumakas ng pribado. Bagamat iningatan siya ng lahat sa planong kinaroroonan pa rin niya ayon sa utos ng matanda, sa kanilang mga puso, naniwala na sila na ito ang katotohanan. Pagkarinig ng balita ngayon, halatang may ilang sandali siyang hindi natunawan. Ano ang ibig sabihin ni Han Sanchen? Naglakas loob siyang magpakita sa pagpupulong na ito, sa tingin ba niya ay Diyos siya? Sayang, kahit na siya ay isang Diyos, kailangan niyang mamatay ngayon. Tama, tao lang siya, ano kayang bagyo ang ay dudulot niya? Ang bawat tao ay napaka-desdin. Ang espesyal na sugo ay medyo nag-aalala noong una, ngunit ang kanyang mga kasamahan ay hindi maiwasang mapangiti nang sabihin nila ito, at tumingin sa mensahero, ilang tropa ang kanyang dinala. Makipag-usap sa espesyal na sugo, at siya ay nag-iisa. Joke, isang tao ang gustong maging kaaway ng daan-daang libong tropa ko. Siya Han Sanchen ay nananaginip lang. Ang sugo, ano ang susunod nating gagawin? Ang espesyal na sugo ay hindi kaagad nagsalita, ngunit sa halip ay tumingin sa ilang mga kasamahan at sinabi, ano sa palagay ninyo? Bagamat labis niyang hinahamak ang hitsura ng mga individual na sundalo ni Han Sanchen ngayon, para sa kapakanan ng pag-iingat, kailangan pa rin niyang humingi ng opinyon sa ibang tao. Ang biglaang pagsulpot ni Han Sanchen ay talagang hindi namin inaasahan, ngunit hindi namin kailangang magpanik masyado. Pagkatapos ng lahat, ang aming plano sa pagkakataong ito ay nakagawa na ng mga detalyadong plano para sa iba't ibang mga emergency. Tama, imposibleng suspindihin natin ang pag-atake dahil sa kanyang hitsura, at bumalik at gumawa ng bagong plano, hindi ba? Ang ganyang laro ng bata, sa tingin ko, hindi lang natin madadaanan ang mga matatanda, kundi pati na rin ang libu-libong tao mula sa Cheney City, ituturing din nila tayo bilang isang biro. Now that the arrow is on the string, we have to shoot. We have no extra maneuvers. It doesn't matter if Han Sanchen appear. We will have to look for him everywhere. Take advantage of this opportunity, we will drop him down in one swoop. Tumanggo ang espesyal na sugo, sinabi ng matanda kahapon na ayaw niyang makakita ng anumang pagkakamali sa plano ngayon. Kung pigilan siya ni Han Sanchen, walang paraan para makipag-deal. Bukod dito, ito ay hindi na sila ay ganap na hindi handa. Pagkatapos ng lahat, mayroong sapat na mga tao sa dalawang layer na pagkubkob, at dapat nilang harapin ang iba pang mga sitwasyon. Ngayon, si Han Sanchen ay kabilang sa ranggo na ito, kaya ang pagpapakilos sa kanila ay palaging nasa loob ng maliwanag na saklaw. Well, itong Han Sanchen ang siyang samaire sa ating lungsod pagkatapos ng lahat. Iminumungkahi kong magdagdag ng ilang mga reinforcement. Tama, lagi tayong sinasabi ng matanda na mag-ingat, kaya huwag tayong masyadong pabaya. Hindi ba't nasa likod natin ang 100,000 hindi gumagalaw na sundalo, tawagin mo silang lumaban. Sumimangot ang espesyal na sugo, hindi,
Ang daan-daang libong tao na iyon ay ginagamit upang protektahan ang ating base camp. At ang mga matatanda, kung hindi, kung gagamit si Han Sanchen ng isang trick para hulihin ang magnanakaw at unang hulihin ang hari, ito ay magiging isang tunay na kabuluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang espesyal na sugo ay tumalikod at nagsabi, "Bueno, hindi ba't mayroon tayong milyon-milyong tropa sa paligid?" Nagpadala kami ng isang batch sa kanila upang dagdagan at kabkuban ang larangan ng digmaan. Ano sa palagay mo? Nagkatinginan ang lahat, saka tumango. Ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian. Okay, I'm going to mobilize reinforcements now. 5 minutes later, I will definitely lead the reinforcements to the battlefield. Nang matapos magsalita ang isang kasamahan ay tumalikod na siya at umalis. Nagpakawala rin ng mahabang hininga ang espesyal na sugo, at tumingin sa larangan ng digmaan. Special Envoy, gusto mo bang ituloy ang pag-atake? Tanong ng ayos. Sandaling nag-alinlangan ang espesyal na sugo, ngunit sunod-sunod na tumango ang kanyang mga kasamahan. Tumango siya, syempre ipagpatuloy ang pag-atake, ngunit bago ang pag-atake, may isa pa akong dapat gawin. Nagtaka ang mensahero, ano pa ang dapat gawin ng espesyal na sugo? Bahagyang ngumiti ang espesyal na sugo, ito ay isang napakahalagang bagay. Lahat, kung hindi mo nagustuhan, maaari kang sumama sa akin. Nang makita ang espesyal na sugo na nakatingin sa kanila, nagkatinginan ang ilang mga kasamahan, at pagkatapos ay sabay-sabay na tumango, pakisabi sa akin. Basta, saan pupunta? Sa gitna ng mga pagdududa ng lahat, ang espesyal na sugo ay muling iwinagayway ang kanyang kamay, at pinangunahan ang ilang mga elite na sundan ang kanyang mga kasamahan sa lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang isang grupo ng mga tao patungo sa posisyon. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga kasamahan na ang lugar na dinala sa kanila ng espesyal na sugo ay walang iba kundi ang frontline. At, sa harap ni Han Sanchen, nagkita tayong muli. Nang makita si Han Sanchen, bahagyang ngumiti ang espesyal na sugo. Nakangiting tumugon si Han Sanchen, medyo mabilis, ito ba ang resulta ng paghiling mo sa akin na maghintay ng 3 araw? Bahagyang sumimangot ang espesyal na sugo, at ngumiti sa ibabaw, hindi pa ba ito nakakagulat? Sa 1.8 milyong kabayo, sapat na kitang nakikitang Han Sanchen, tama. Nandidiri si Han Sanchen, wala ka bang ibang tao? Han Sanchen, anong ibig mong sabihin? Sinulyapan ni Han Sanchen ang mga sundalo sa likod niya, masyadong kakaunti ang mga taong gustong pumatay sa akin. Han Sanchen, napakalakas ng tono mo. Sa tingin mo ba ay Diyos ka? Mayroong higit sa 1 milyong tao, at hindi ka natatakot na magsalita ng malaki at kumagat sa sarili mong dila. Tama, walang hiya ka talaga, be more polite to you really don't treat yourself as an outsider, right? Hindi ko akalain na sikat talaga si Han Sanchen, na sikat, at hindi sakop ang kakayahang magyabang na ito. Parang kung gaano ako kalakas. Mababa pa rin ang tingin ko sa mahigit 1 milyong tao natin. Hindi ko alam kung sino ang nakipag-away sa atin sa loob ng maraming araw. Hindi man lang sila naglakas loob na magpakita ng mukha. Ang galing ng cavalry regiment, pilit na hinaharang ang ilang tao, halos wala na ang kutsilyo. Matapos marinig ng ilang kasamahan ang mga salita ni Han Sanchen, lahat sila ay napuno ng pang-aalipusta, at lahat sila ay nanunuya kay Han Sanchen. Si Han Sanchen ay ngumiti, at ayaw pabulaanan ang mga grupong ito, ngunit si Daoskar ay hindi nag-abalang magsalita. Kailangan pa ba nating magpakita ang ating Panginoon upang linisin ang inyong mga basura? We polar bears can kill you without leaving any pieces behind, you still have the nerve to mention this to US. Ang daming bumugbog sa amin sa loob ng napakaraming araw. Anong klaseng ibon ang natapos namin? Tawa ako ng tawa. Sa mga salita ni Scar, halos hindi na mapigilan ng mga manager ng kabilang partido ang dati nilang dugo. Naalala pa sa kanilang isipan ang tagpo ng kabiguan kahapon. Pero kahit anong galit nila, hindi talaga nila kayang pabulaanan. Gusto ba naming sabihin sa iba na nag-aalala kami sa mga panlilinlang ng iyong Han Sanchen, at natatakot kami sa katotohanan, kaya't maingat ka naming nilalabanan? Iba ba iyon o nagpapakita ng kahinaan? Ang espesyal na sugo ay maaari lamang na nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at sinabi sa isang mahinang boses,
Pinaglalaroan lang kita, seryoso ka ba dito? Si Scar ay disdainful, at nanlaban, kung gayon bakit hindi mo alam, hindi kami nag-away basta-basta, para lang makipaglaro sa iyo. Ikaw, sumabog sa galit ang sugo. Nakipagtalo sa isang bastard sa kalye, maliwanag na natagpuan ng espesyal na sugo ang maling tao. Stop talking nonsense, today I will let you know what it means to play. Galit na saway ng isang kasamahan. This time, hindi na nagsalita si Scar, total wala naman talaga siyang tiwala. Dahan-daang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at pinatigil ang peklat sa oras, at pagkatapos ay tumingin sa taong nagsalita, Han Jinghao. Okay. Pagkatapos magsalita ng kasamahan, gumawa siya ng kilos at nais na umalis sa lugar kasama ang lahat at hayaang magsimulang muli ang mga sundalo. Ito ay ang espesyal na sugo, na nag-alinlangan sandali at tumingin kay Han Sanchen pagkatapos sumigaw ng mahina. Ang espesyal na sagong ito ay dumating upang salubungin ka, hindi para makipagtalo sa iyo. Ang espesyal na sugo na ito ay nais lamang makipagkita sa commander ng regimentong kabalyerya. Ang aming commander ay si Han Sanchen, hindi mo ba nakita ito? Sinabi ni Daoskar. Naikan-away ni Han Sanchen ang kanyang kamay, tumingin sa mga mata ng espesyal na sugo, at sinabi, ang nasa tabi ko ay ang punong komandante ng Polar Bear, si Scar. Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Han Sanchen, ang espesyal na sugo ay muling ibinalik ang kanyang atensyon, at siya ay isang dragon, pambihira sa unang tingin. Ako ang Commander-in-Chief ng mga frontline troops. Sinulyapan siya ni Scar na may paghamak, magsalita ka kung may sasabihin ka, at umutot ka kung may sasabihin ka. Ngumiti si Han Sanchen, peklat, bagamat gustong lumaban ng kalaban, dapat may basic etiquette din. Magalang para sa isang tao na pumunta upang makita ka ng personal sa larangan ng digmaan. Dapat ay mayroon kang pangunahing paggalang. Hinailan ni Scar ang kanyang leeg, pinigilan ang kanyang galit, at tumingin sa kabilang panig. Ano ang problema? Sabihin mo sa akin, ako, Scar, ay isang magaspang na tao, hindi ko maintindihan ang iyong kagandahang asal, magmadali, at dumiretso sa punto. Nakangiting tumingin din si Han Sanchen sa espesyal na sugo, iniisip kung anong uri ng umot o ang taong ito ay talagang nauutot para sa pagutot. Okay, saka ako magsasalita kung may sasabihin ako. Ganito. Ilang araw na akong nakipag-away sa inyo. Hinahangaan ng espesyal na sagong ito ang mapangahas mong estilo. Kahit pagkatapos ng laban, sinabi ko sa ating mga sundalo na kung mamamatay kayong lahat sa labanan, huhukayan namin ang inyong mga libingan para sa inyo. Para magpakita ng paggalang. Siyempre, maraming paraan para igalang, not necessarily, makukuha lang ito after death. Na-appreciate na namin ang performance mo sa battlefield. Tumawa ang sugo. Matapos marinig ito ni Daoskar, hinawakan niya ang kanyang ulo at nalitaw saglit, ano ang pinagsasabi mo? Inilibot ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa peklat, ang ibig niyang sabihin ay gusto kanyang i-recruit sa gang. Anong klaseng gang ang sinasali mo? Hindi ito namalayan ni Daoskar, medyo natulala siya, ngunit sa isang kisap mata, parang may bigla siyang naisip, gusto niyang gawin ko iyon kasama siya. Tumanggaw si Han Sanchen na may mapait na ngiti. Ang taong ito, si Scar, ay isang straightforward na tao. Kung makikipagdetor ka sa kanya, hindi ba't detor lang iyon para sa kanya? Iyon ang ibig sabihin. Kinumpirma ni Han Sanchen. Gusto lang tumanggi ni Scar, pero pagkatapos mag-isip, bigla siyang napangiti, mukhang magandang pagpipilian, malakas ka at malakas, ang pagsali ay magkakaroon ka lang ng advantages at walang disadvantages. Pero, alam mo ba kung sino ako? Siyempre gusto siyang sagutin ng espesyal na sugo, ngunit natatakot siyang mawala ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't nakatitig lamang siya sa kanya nang walang pakialam. Ngumisi si Scar, miyembro ako ng Chanmo Castle, alam mo kung ano ang ginawa mo sa Chanmo Castle, di ba? I'm not afraid to tell you, nung na-corner ako ng mga bastos niyo sa Chanmo Bao, gusto ko talagang sumama sa inyo, pero ano ang ugali mo noon? I hate you, but I'm just a street gangster, a local hooligan. Hindi sapat para sa iyo. Ngayon, gusto mong samahan kita. Pasensya na, ang matandang minahal at hindi mo pinansin, ngunit ang kasalukuyang matandang hindi mo kayang panindigan. Siyempre,
Ang taong nagpapakwalify sa akin para hindi ka makaakyat ay si Han Sanchen. Sa tingin mo ba magtataksil ako sa kanya? Sa tingin mo ba magtataksil sa kanya ang mga kapatid ko? Malakas na umungal si Scar, nakakabilib. Kasunod ng kilos ni Scar, tumingin siya sa mga kabalyero sa likod niya. Bagamat lahat sila ay sugatan, tumingin sila sa espesyal na sugo na may panunuya sa kanilang mga mukha. Malamig ang mukha ng espesyal na sugo, wala siyang balak na nasa harapan niya ang tinatawag na kabalyero. Gayunpaman, sa oras na ito, para sa kapakanan ng kaligtasan, kung ang mga nasasakupan ni Han Sanchen ay maaaring paghiwalayin, iyon ay tiyak na isang mahusay na tagumpay. Pero ang hindi niya inaasahan, kahit ibukan niya ang kanyang gininto ang bibig, tumanggi man ang kabilang partido ay ganoon pa rin siya kalupit. Okay, Scar, right. Originally, I thought you are brave enough and wanted to give you a way to survive, pero hindi ko talaga akalain na isa ka lang matapang na tao na walang utak. Kung gusto mong sumali, ayoko. Kalimutan mo na, ang mga tao sa larangan ng digmaan ay karapat-dapat na mamatay sa larangan ng digmaan, batiin ko ang iyong kapalaran. Pagkatapos ng mga salita, umalis ang espesyal na sugo kasama ang kanyang mga kasamahan at mga subordinate na nalulumbay. Nang makitang umalis ang kabilang party, tiningnan ni Han Sanchen ang peklat at ngumiti, mainit na inanyayahan kanilang sumali sa kanila, napakaganda, alam mo, hindi man lang nila ako inimbitahan, at nagsimula na silang magtrabaho kasama ako. Napakunot ng noo si Scar, hindi ka pupunta dito, hanggat sasabihin mo, Han Sanchen, na gusto mong maghanap ng matutuluyan, may mga taong nakikiusap na pumunta ka. Pero totoo, hindi nila ako inimbitahan. Mabangis ka kasi, boss, takot silang mag-alaga ng tigre. Sabi ni Scar. Ngumiti si Han Sanchen, okay, magseryoso tayo, nagsisisi ka ba? Umiling si Scar, anong pinagsisisihan? Nasabi ko na ang lahat, kung hindi dahil sa iyo, magiging daga pa rin ako sa lupa, at baka matagal na akong namatay. Lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa iyo, ang pinuno, ibinigay. Walang gaanong kultura ang peklat, at ang mga kapatid ko ay walang masyadong kultura, ngunit alam pa rin natin ang mga salita ng pagkilala sa kabaitan at pagganti, hindi ba, mga kapatid? Oo. Sumagot ang mga tao sa likod niya. Nang marinig ang maayos na sigaw, ngumiti si Han Sanchen, mga kapatid, huwag mag-alala, wala nang magagarantiyahan pa si Han, ngunit ang tanging bagay na masisiguro ko ay hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagpili sa akin na isuko ang kabaligtaran ngayon, sabi ko, pagkasabi ni Han Sanchen. Tumingin si Han Sanchen sa hukbo ng kaaway na nasa harapan niya na may panunuya, at nagsimulang kumulo ang kanyang malademonyong enerhiya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!